dapat na siya sumipot at mag-oath at magsalita at mag-explika kasi lahat ng mga opisyalis niya siya lang yata may alam kung ano nangyari dyan sa mga pondo kaya dapat siya na mag-explika. Huwag na lang niyang bigay sa mga officials ng OVP o sa DepEd. Siya na lang magsalita. Yung pagmumukha niyan, nagsasalita siyang ganyan, ha? Romualdez. Alam mo, Tambaluslos, pinagtatawanan ka lang ng mga tao sa ginagawa mong ayuda-ayuda na yan. Alright, very good day, very good vibes po sa inyo lahat. Reaction TV Page nagbabalik po. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon sa araw na ito, mga ka-reaction. Si Tambaluslos nagsalita na nga, no? At ang kanyang sinabi ay, walang laman. Pag-usapan po natin ngayon, patungkol dito sa pamimigay ng ayuda ni Tambaluslos, ay magkasalungat nga sa sinasabi ni Aimee Marcos na wala na daw pera sa ayuda, pero itong si Tambaluslos, wala pa rin tigil sa pagbibigay ng ayuda kung saan-saan, ha? Bantagin po ninyo yan, si Tambaluslos, ha? Sabi po ni Aimee Marcos ngayon, pakinggan po natin ulit, ha? Kausap po niya dito, ayun o, yung nakapikit na hali. At ito ba, no? Si Jingo Estrada, tsaka si Francis Zamora, ay nagkagirian na, nagkasagutan na, nagkahamunan na. Ang tanong, may mapapala kaya tayo pag ating pinag-usapan ng dalawang yun? O pag-usapan pa rin natin? Umpisan natin dito kay Tambaluslos, no? O ito, kasi gusto po ng ibang mga senador na itigil na tong kaibangan na to, yung patungkol sa akap-akap na yan. Alam niyo po, itong boses ko, inaano po ako, sinasabutay po ako ng mga loyalista yata. Pero bago po natin simulan at bago pa po tayo magkalimutan, wag po tayong magkalimutan, ayan po mga ka-reaction, mag-subscribe na po kayo habang maaga pa. Ayan po, Reaction TV PH, thank you President Mayor Duterte. Yan po ang ating silver play button. Mapapasakamay po ng Pangulong Duterte yan. Ngunit ang target po natin ay yung gold. Kung gusto mong makibahagi dito sa aking mission na makuha yung gold play button at ibibigay doon sa Davao, personal, iaabot po natin sa Pangulong Duterte. Yan po ay simpleng pagpapakita ng pasasalamat sa lahat po ng ginawa ng ating Mayor Duterte sa kanyang pamumuno bilang Pangulo, no? Pasalamatan po natin siya at pagdadala din natin ng isang kalderong mainit na balbakwa, yung buntot ng baka. Paborito po niya yun. So, ka-reaction, mag-subscribe ka na at i-like ang bawat video natin. At ito po ang pinaka-importante. I-share po natin ang bawat video natin para mapanood po ng mga pinklawan, dilawan at mga loyalista. Malay natin, mapagbago natin ang pananaw nila sa gobyernong ito. You know? So, subscribe na po. Huwag na po natin patagalin, baka mapanis pa tong ating re-reaction ng mga video. Eto na po. Tambaluslos, pasok! Yung mga beneficiaries ng AKAP o 5,000 pesos cash may bibigay natin ngayon dito sa yung lahat. Okay ba sa'yo? Sabihin mo naman sa akin kasi itong mga programa kagaya ng AKAP, yung ibang mga kaibigan natin sa Senado, nagdadalawang isip kung itutuloy natin to. Habang ginagawa natin yung budget, gusto malaman ko, maging saksi ko, kung okay ba sa yung AKAP? Okay ba sa'yo? Okay ba sa'yo? Okay ba sa'yo? Nangangampanya ka na? Ay, balita ko Napakagandang balita nito, Tambaluslos. Makinig ka, Tambaluslos. May 1% ka na. I-congratulate po natin si Tambaluslos. Ang pagod po niya, ang hirap po niya, lahat po'y pinagdaanan niya. Finally, naka 1% siya. So, tuloy po natin. Parang mahina. Kayo po dyan sa taas, yung 5,000 na AKAP, gusto mo ituloy itong programa na to? Ayan, para sasabihin ko sa mga kaibigan ko sa Senado na tigilan na ninyo yung tapyas-tapyas ng budget ng AKAP kasi malaking tulong talaga sa taong bayan at napaka-popular kay talagang kagayat ng mga panahon, handang-handa na kami mag-deploy. Si Tambaluslos ang gawin natin mga ka-reaction, no?
ilipat na lang kaya natin to sa DSWD. Gawin nating presidente ng DSWD. Meron bang ganun? Wala. Sekretary lang. Pero gawin natin presidente. Total, pangarap niya maging presidente sa DSWD. 5,000 pesos! Di po ba? Kaya dito mga kababayan, mga ka-reaction, si Tambaluslos, talagang puspusan po ang kanyang pangangampanya, ngunit sa kasamaang palad, walang nangyayari. Ulitin po natin Yung mga beneficiaries ng AKAP o 5,000 pesos cash may bibigay natin ngayon dito sa yung lahat. Okay ba sa'yo? Okay o sa'yo? Sabihin mo naman sa akin kasi itong mga programa kagaya ng AKAP, yung ibang mga kaibigan natin sa Senado, nagdadalawang isip kung itutuloy natin to. Habang ginagawa natin yung budget, gusto malaman ko, maging saksi ko, kung okay ba sa yung AKAP? Okay ba sa'yo? Parang mahina. Kayo po dyan sa taas, yung 5,000 na AKAP, gusto mo ituloy itong programa na to? Ayan, para sasabihin ko sa mga kaibigan ko sa Senado na tigilan na ninyo yung pagka-tapyas-tapyas ng budget ng AKAP kasi malaking tulong talaga sa taong bayan at napaka-popular kay talagang kahit ng mga panahon, handang-handa na kami mag-deploy. Okay ba sa'yo? O ito, pagyan po natin Kukuha sa napakaraming pangangailangan sa Enero, Pebrero, Marso. Ang problema talagang fully disbursed na ang QRF, DRRP, ang AIX, all out na yata ang DSWD sa dinami-dami ng ating bagyo. Namumroblema nga tayo kasi parati taon-taon ang binibigay lang natin sa QRF. So, namumroblema ka, Amy Marcos. Si Tambaluslos, hindi siya namumroblema, may pinabimigay pa siya. Wala kaya tang alam sa mga insertion. Kawawang Amy Marcos, nabubuhay siya sa kabilang mundo. Wala na daw pera ang DSWD, habang itong si Tambaluslos, walang habas ang pamimigay ng 5,000. Disconnected ang aling to. Disconnected si Amy Marcos. Palagay ko nga wala na. Naniniwala ako doon, wala na. Pero hindi ako naniniwala si Tambaluslos ay wala na. Marami siyang bala. Kasi pangarap niya maging presidente. Tambaluslos, for your information, pangarap lang yan. Hindi maging katotohanan yan. Mantakin mo yan. Ginamit na ni Tambaluslos yung kalbong bakla. Yung pag ginagisan mo ng 1,000, magngangawa na. Nag-recruit pa. Ang dami niyang ni-recruit. May mga vlogger nga ni Isko Moreno ni-recruit niya. Dinala-dala pa nila sa Hong Kong. Ang problema, walang nanonood sa kanila. Akala siguro ni Marcos Jr., yung mga vlogger niya nung tumatakbo siyang pagkapangulo, akala niya sa kanya yung mga yun. Nung nakipagkaibigan na siya sa mga mainstream media, nung naging hindi na masyadong katanggap-tanggap ang tono ng pananalita ng administrasyong Marcos, hindi pala, administrasyong Tambaluslos. Nagsikalasan na po ang mga vlogger. Yung mga marurupok, nagpabayad. Yung mga tigasin, dito sa katotohanan. Kaya yung nagtatry sa email dito sa Reaction TVPH at gmail.com, may mga nag-i-email po dyan. Huwag na po kayong magsayang, mag-aksaya ng panahon. Wala pong mangyayari. Hindi ko tatanggapin lahat ng mga offer ninyo. Hindi ako uto-uto. Sabi nga niya, anong pangalan nun yung commissioner ng, ng COMELEC, si Guanzon. Hindi ako uto-uto. Top-notcher to. Lawyer to. Nag-aral to ng Harvard. Siya yun, hindi ako.
Dito mga ka-reaction, habang walang habas na namimigay ng 5,000 pesos si Tambaluslos, ngumangak naman to si Aimee Marcos na wala na daw pera yung DSWD. Itong mga budol nila, kabilaan. Dito, doon sa taas, di ba? Pampagood vibes nila yan. Di ba ba? Kaya naman mga ka-reaction, hindi natin alam kung anong paniniwalaan natin sa kanila. Ito, tuloy natin. Nasa 1.250. Dinadagdagan pa nga ng Senado ng additional 500 million. Pero umaabot na, sa taong ito pa lamang, umabot na ng 9.625 billion. 9.625 billion, ha? Yung inahanap nila kay Madam Inday Sara, 125 million. At itong kaibigan niyang ito, na anak daw ni Ferdinand Marcos, yung tatay ni Marcos Jr., na merong conspiracy theory na anak ito ng mayor ng Maynila, ang pangalan niya Lacson Di Umano. Nabasa ko sa internet. Hindi po verified yun. O tingnan nyo na lang yung mukha niyan, tsaka mukha ni Lacson kung magkamukha. Kapag hindi magkamukha, anak yan ni Ferdinand Marcos. Pag magkamukha, kayo na lang mag-judge. Pero ako naniniwala ako na anak yan ni Ferdinand Marcos. Kasi Marcos siya no? Pero yung mga Marites, hindi. Balik tayo dito sa DSWD, walas stick yan. Na ano tayo, nagiging Marites tayo eh. Wag ganyan ha, wag ganyan. Heto na. Habang itong ali na to, nagnangak, alos wala na daw. 9 billion ang naubos sa pamimigay, ha? Hindi ko alam kung si Tambaluslos sa lahat ng bigay nun. Basta naubos na. Anong gagawin natin ngayon? Wala! Si Tambaluslos tuloy ang ligaya. Nangangarap si Tambaluslos na maging presidente. Hoy, Tambaluslos! Malayo ka pa sa konsehal. Hindi, amunin natin si Tambaluslos. Sir, habol ka na senador. Tingnan natin pag nanalo ka. Pag nanalo ka, habol ka ng presidente. Doon ka panipaniwala ka na. Pero kung yung boto mo 150,000 lang or maybe 100,000 lang diyan sa may saan ba yan? Sa diyan sa lugar ni Richard Gomez. First District ng Leyte. First District ng Leyte ka lang. Okay. Si Madam Inday Sara national. 32 million. Ikaw, ilan? O bigyan na kita ng 120,000 votes. Tapos nangangarap ka maging pangulo. Kahit sa'yo lahat yung mga kongresistang bayaran, ha? Sino ba yung mga kongresistang bayaran? I-comment nyo sa comment section. Yung humuulan ng pagpapala. Humuulan, pinabagyo dahil kay speaker. Yun. Wala na daw pera ang DSWD. And 93.51% disbursed na. Kaya Wala nang carry over po sa wala Enero. na po i-carry over. Paano po Baka hindi natin? pa abutin ng katapusan. Alam nyo, pag nagsasalita si Aimee Marcos, parang naririnig ko yung mga mambubudol, yung mga nagbebenta ng ginto, yung peking ginto. Hindi ko naman sinabing nang bubudol to. Mabait tong ngali na to. Hindi yan budulera. Sinabi lang nila yung mga lahi nila budulero, tsaka budulera. Pero siya, hindi ko sinasabing budulero siya. Parang naririnig ko lang yung mga nagbebenta ng peking ginto na ganyan ang kanilang pananalita. Pakinggan nyo. Paano po natin bibigyan ng pansin at tulong ang mga nangangailangan simula ng Enero kung kakapirma lang po ng budget? Narinig ko naman si Secretary Amina. O, yung ilong, wag mong ganong galawin. Delikado yan, yung ganyan ginagalaw-galaw mong ganyan yung ilong mo. Wag. Yung sa akin nga, hindi ko masyadong ginagalaw eh. Tuloy natin, ikaw Reaction TVPH, huwag kang ganyan. Wag ganyan. Okay? Stick to the plan ka. Topic ka. Issue-based tayo dito sa channel natin. Huwag tayong marites tsaka tolits. Nung nagre-report kay Presidente na may pera pa yung calamity o contingency fund at andyan syempre ang PAGCOR at PCSO. Talagang sisimutin po nila.
Wala ng pera ang DSWD, mantakin mo ang talino niya, naisip niya yung PAGCOR, naisip niya yung, ano ba yung isa? O, balikan natin. May rewind yan eh. O, balikan natin. Nung nagre-report kay Presidente na may pera pa yung calamity o contingency fund at andyan syempre ang PAGCOR at PCSO. Nako po! Ang linaw ng mga mata ng mga Marcoses pagdating sa pera. Mantakin mo yung PhilHealth, pinagdiskitahan. Ayun, 300 billion na lang ang natira. Ngayon, sinasabutayan na naman po tayo ng mga loyalista. Ngayon, itong alin na to, wala na daw pera ang DSWD, pero yung contingency fund ng presidente, tsaka yung PCSO, tsaka yung PAGCOR, meron pa! Baka yung nagpaliga, yung nagsobrang pera sa paliga, meron. Kunin mo rin yon. Eto. Pero kung sa DSWD po, talagang sagad to the bone na So, sila. saan po kukuha sa napakaraming pangangailangan sa Enero, Pebrero, Marso? Ang problema, talagang fully disbursed na. Sandali lang po, paanda rin kong telepatik ko telepatik. Grabe po no? Grabe ang kanilang mga talino pagdating sa pera. Fully disbursed. Saan nyo dinala? Ha? Sa Offshore? Offshore? Sa offshore bank account? Dinala? Ang galing Alright, dito. Tantanan natin si Jaime Marcos. Anak yan ni Ferdinand Marcos, hindi totoong anak ni Lacson. Yung si Lacson, i-google nyo na lang kung sino Lacson. Hindi si Pampilo. Tito yata nyo yun. Ayan, no? Pawis na pawis. Pawis na pawis. Gustong mangagat, Gusto pong mangagat ni Tambaluslos. Alam mo, Tambaluslos, ang mahirap sa'yo, hindi maganda yung diskarte mo, Mantakin mo, kunin mong vlogger, yung kalbo. Pinagtatawanan lang ng mga DDS vlogger yan, kahit nang wala pa siya sa'yo, Nasa hustong katinuan ba yung taong yun? Yung pag inagisan mo ng 1,000, magngangangawa na. Diba? O, pakinggan natin. In a press conference, VP Sara Duterte said po, was asked, ano po yung biggest challenge po ninyo para sa inyo? Ano po? Si VP Sara was asked, ano po yung biggest challenge para sa inyo ngayon? And she answered, sabi niya, naawa daw po siya sa mga OVP officials niya, lalo na nga po doon sa ongoing hearing ng good government, dahil nadadamay daw po sila. Eh di sa dapat pag-pursue siya, ng dapat na siya sumipot at mag-oath at magsalita at mag-explika kasi lahat ng mga opisyalis niya siya lang yata may alam kung ano nangyari dyan sa mga pondo kaya dapat siya na mag-explika. Huwag na lang niyang bigay sa mga officials ng OVP o sa DepEd. Siya na lang magsalita. Yung pagmumukha niyan, nagsasalita siyang ganyan, Romualdez. Alam mo, Tambaluslos, pinagtatawanan ka lang ng mga tao sa ginagawa mong ayuda-ayuda na yan. Inuugag ka lang nila, inuugag. Hindi ka naman mukhang gago, pero ginagawa ng mga taong bayan. Si Tambaluslos, akala pogi siya pag namimigay siya ng ayuda. Akala, minamahal siya ng taong bayan. Ito kahit anong gawin nyo, kahit sabihin pa ninyo na nagnakaw o nanguha, nagkorap si Madam Inday Sara, niyong langgam hindi maniniwala sa inyo. Wala yata sa karakas ng mga Duterte, yung mga paratang ninyo, sabihin nating nagastos, may pagkakamali doon sa pirma, may pagkakamali doon sa mga papiles. Ang tanong, nagnakaw siya? Hindi.
Kasi hindi siya sanay. Hindi siya sanay sa national scenes. So yung mga doktor-doktor na yan, siguro yung mga kinuha niyang tauhan, magagaling sa pagdodoktor, yan nadamay siya ngayon. Siyempre, hindi siya sanay. Hindi nga siya sanay mangkorap eh. Di ba? Ngayon, yung mga tauhan niyang kinuha, sanay, alam ng mga to, yung galawan, o alam nila kung saan tutusukin si Madam Inday Sara ngayon. Itong si Madam Inday Sara naman, natusok. Na ano siya, nabiktima siya. Di ba? Nabiktima siya. Pero kung tatanungin mo ang taong bayan, sinong korap? Si Tambalustos o si Madam Inday Sara? Siyempre si Tambalustos. Sasabihin ka ganila, paano yung heavy luggage? Alam mo, Tambalustos, kahit pagsamasamahin mo pa yung mga quadcom mo, buong pwersa ng Kongreso, pagsamasamahin mo yan, gumawa ka ng 20 quadcom, maniniwala pa rin ng taong bayan na ang vice presidente ay hindi yan korap. Naniniwala po kayo lahat ng mga nakakulong. Hindi lahat na nakakulong may kasalanan. At hindi rin lahat ng mga napagbibintangan ay may kasalanan. At hindi rin lahat ng mga nagbibintang ay totoong kanilang binibintang. Tingnan niyo pong pagmumukha ni Tambalustos. Mapagkakatiwalaan ba yan sa kaban ng bayan? Diba? Dapat kumuha siya ng vlogger. Yung may kredibilidad na vlogger. Kukunin mo yung kalbong ngawa ng ngawa. Wala namang ginawa yung kundi magmura nun. Nung panahon ng Pangulong Duterte, na kay Duterte siya, mura ng mura. Ba ngayon hindi nagmumura? Dahil na kay Romualdez. Dito kay Tambalustos. Kasi hindi naman siya yun. Yung kalbo, hindi naman siya yung nagsasalita. Ang nagsasalita yung pera. Kaya hindi na siya nagmumura. O subukan niya murahin yung mga Duterte. Subukan niya murahin si Madam Inday Sara. Subukan niya murahin si Pangulong Duterte. May paglalagyan yun. Palagay ko, pag nakita siya ng mga vlogger ni Pangulong Duterte, pag nagmura siya, ay gano'n po. Di mo ba? Kasi hindi naman siya yun. Yun nabayaran na kalbo. Pero yung Duterte kalbo dati na nagsusuporta sa mga Duterte, mura ng mura yun. Minumura niya lahat. Pero ngayon, nasulpalpal yung bunganga niya. Kilala niyo yun, i-comment sa comment section. Oo, yung nagre-recruit ng mga vloggers na katulad niya. Oo, yung mga yung utak nila puro pera lang. Kaya daw nagbablog dahil sa pera. Palagay ko po yung kay Zamora, tsaka kay Jinggoy Estrada sa susunod na video na napasarap tayo kay Tambalustos. Hindi ba po tayo umaabot kay Madam Inday Sara? Ayan naghihintay siya, nasa taas siya. Ayan ayan siya. Ayun, ginagalaw-galaw ko. Yan siya. Magsasalita siya maya-maya. Okay, ano sabi mo Tambalustos? Ulitin mo nga. In a press conference, VP Sara Duterte said po, was asked, ano po yung biggest challenge po ninyo para sa inyo? Ano po? Si VP Sara was asked, ano po yung biggest challenge para sa inyo ngayon? And she answered, sabi niya, naawa daw po siya sa mga OVP officials niya, lalo na nga po doon sa ongoing hearing ng good government, dahil nadadamay daw po sila. Di dapat dapat na siya sumipot at mag-oath at magsalita at mag-explika kasi lahat ng mga opisyalis niya siya lang yata may alam kung ano nangyari dyan sa mga pondo kaya dapat siya na mag-explika. Huwag na lang niyang bigay sa mga officials ng OVP. Meron po siyang kasamang Yang Gunso, yung nasa sulok. Si Rod siya, tayo na yun. Dapat siya na lang magsalita. Yun na lang po. Di ba nakita nyo? In a press conference, Ayun si Rod, said nandun. Ayun sa sulok. po, Si Yang Gunso, no? Yung tuta niya, yung One Rider Party List. ano po yung biggest challenge po ninyo para Mag-ingat po kayo sa One Rider Party List, ha? Aso yan ni Tamba. Alright. Ito na si Madam Inday Sara. Tamba, tabi ka muna, ha? Tabi ka muna. Tumabi ka, ha? Tumabi. Tabi. Yan, diyan ka muna. Si Madam Inday Sara muna. Anong masasagot niya dyan? Yan. Alright, napakagandang alin nito. Napakaganda, napakatalino, talagang pwede siya maging presidente. Alam nyo, Madam Inday Sara, ito diretsaan lang tayong dalawa. Tayong dalawa lang.
Walang ano dito, walang kasama dito. Tayong dalawa lang. Kahit ano sabihin nila, hindi kami naniniwala na ikaw ay isang korap. Ha? Kahit anong ibintang nila at ibutas nila sa iyo at iparatang nila sa iyo, mantakin mo, 5 billion nga inihingi sa'yo, hindi mo binigay. Tapos 125 million ang hinahanap nila. Mag-contribute na lang tayo, no? Lahat ng 32 milyong nagbumoto, alam niyo yun, tigsa 10 piso tayo. 10 piso, 10 times 32, 320 million na yun. Doble na yun, di ba? Basta't madama, ito lang ang ano ko sa'yo, panawagan, ha? Ito'y panawagan ko sa'yo. Huwag kang mag-alala. Walang naniniwala sa kanila. Naniniwala kaming hindi ka korap. Naniniwala kaming isa kang Duterte. Naniniwala kaming hindi ka katulad nila, 'di ba? Totoo 'yun. Oh, ito pagsalitay na natin. Tumatagal eh. There's a phone-in question from the OVP media in Manila. Reaction on the supposed 1 million bounty placed by the HR committee on the para po sa pagkakakita kay at sa alleged CIF signatory Mary Grace Piatos. I have no comment on that, no, because I've not seen the acknowledgement receipt na kanilang sinasabi, because basically lahat ng mga documents hindi siya dumadaan sa akin, dumidiretso siya sa SDO and sinasubmit siya sa ICFAO, yung office ng COA na gumagawa ng audit ng confidential funds. So hindi ako makakomment, lalong-lalo na hindi namin alam kung paano pinroseso ang pagbigay ng copies ng ARs or ng submissions namin sa COA to the House of Representatives, and sino ang nag-handle noong mga documents. Isa pang follow-up nila, Deputy Speaker David Suarez claimed that OVP is hiding Ms. Gina Acosta in Caraga. That's why there's an ongoing event here in Butuan. Well, alam naman ng lahat na it's the 89th anniversary of the Office of the Vice President, and hindi lang Caraga ang merong activities in relation to the anniversary, no. In fact, sa susunod na araw nasa Bukidnon kami for Southern Mindanao, Central Mindanao, and then nasa Lanao del Sur kami for Western Mindanao, and then for BARM, and then nasa Isabela City kami for Western Mindanao, and then meron din kami sa Cebu, meron din kami sa Leyte, meron din kami sa Ifugao. All these were planned and prepared last year when we proposed our budget in relation to our Thanksgiving activities, in relation to our anniversary. November 15 yung anniversary, pero before and after November 15, madaming activities ang Office of the Vice President. Next question, Sir Fred, Risco na 25. Vice, latest survey po ng SW, nag-tie kayo ni Senador Tolpo at yung iba is kulilan talaga. May posibilidad ba na sa presidential election magtandim ang Senador Tolpo? Any reaction po ito? Sa pagkakaroon, sir, wala pa magugoy. Sa ngayon, hindi ko pa iniisip yung 2028 election dahil napakaraming nangyayari araw-araw. Hindi natin alam kung anong mangyayari bukas, at hindi ko alam kung tatakbo ba ako sa 2028. Pero sa lahat ng mga nagtatanong simula noon hanggang ngayon, sinasabi ko sa kanila, I think for a presidential candidate, the perfect time to decide would be December of 2026, the year before filing ng candidacy, assuming automated siya, filing of candidacy sa 2027. Yun siguro yung perfect time para sa mga... Wala bang nagtatanong kay Tambaluslos kung tatakbo siyang pagkapangulo? Wala bang nagtatanong sa kanya, sir, tatakbo ka bang presidente? Walang nagtatanong. Alam mo kung anong tinatanong sa kanya? Yung 5,000 pesos tsaka yung ayuda, yung 5 kilograms na bigas. kandidato na mag-decide kung tatakbo sila. Next question, Sir Glenn. Machigatan. VP Inday, anong mangyayari sa 200 na mga personnel if ever matuloy na mawala sila ng trabaho? Actually, sir, estimate lang man to nako, no. Wala gyud ko kibalo exactly kung pila gyud ang mawalaan og trabaho, but definitely kung dunay budget cut and ma-appeal tong
portion dito nga naka-charge ang mga sweldo sa mga tao. Doon na yung mga I do not have personal knowledge of the details of the negotiation. And unity, particularly the Build program of the previous administration. There's a phone-in question from the OVP Media in Manila. Reaction on the supposed 1 million bounty placed by the HR committee on the para po sa pagkakakita kay at sa alleged CIF signatory Mary Grace Piatos. I have no comment. Basta't wala siyang comments. Okay na yun. Yung sinasabi ni Tambaluslos na kailangan umaten si BP Sara, ayaw niya, may magagawa ka? Kongresista ka lang. Kaya sinabi kong kongresista ka lang, kasi mataas ang pangarap mo, boy. Anyway, mga ka-reaction, maraming salamat sa pagsama ninyo muli sa aking sa Reaction TV page. Meron po tayong isang channel, no? Kasi kaya po natin ginawa yung isang channel. Gagawa po ako 3 channel. Kasi may nararamdaman ko na may mga salamangkang ginagawa na sa paligid-ligid. So para po tuloy-tuloy ang ating alam nyo na, pagsuporta sa kay BP Sara Duterte, gumawa po ako ng backup channel. Ang pangalan po ng channel natin, Ka-Reaction. Ka-Reaction. Teka lang po, nakalimutan ko yung pamagat ng channel. Bago lang kasi ito eh. Bagong channel lang natin. So yung channel po is Ka-Reaction TV. Ka-Reaction TV po yung channel natin. Kaya mag-subscribe po kayo doon. Nag-upload po ako doon. Pero po ito po yung main channel natin. Pero mag-upload po ako doon every now and then. You know? Magaganda rin yung upload ko doon. Anyway mga ka-reaction, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Pag kinalimutan po ninyo mag-subscribe, ay ipapaalala ko sa inyo. Ayan po, sama-sama po nating dalhin yung gold play button doon sa Davao. Tulungan nyo kung makamit yun. Mag-subscribe ka na, ka-reaction, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe. Dahil kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ay dapat ka nang mag-subscribe. Ang kulit. Syukran. Duterte!